Eto, mainit na balita. Gilas Pilipinas, isa nga ba sa mga top contender para manalo sa FIBA Asia Cup 2025? Sino nga ba ang mga top medal contender sa year na to? At para sa ating subscriber opinions at insights, sabi ni katropa ni Jerry 2984, obvious na lumitaw na ang weakness ni coach. Matigas ang ulo. Pero pag sa PBA, pag nakakita ng magaling pinipirata agad, sa national team libre na yung player na magagaling ayaw pakunin. Ano masasabi nyo sa opinion niya? Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Marami ang nagtatanong kung isang medal contender nga ba ang Gilas sa FIBA Asia Cup sa Agosto at isa lang ang pwede nating sagot dyan. Kung kumpleto ang Gilas, malaki ang chance, pero kung hindi, 50-50, pwedeng oo, pwedeng hindi. Marami kasing factors ang masasabi nating critical pagdating sa magiging stint ng Gilas sa FIBA Asia. Una na dyan ang availability ng mga players ng Gilas. Huwag na tayong magpaka-plastic. Pero alam nating lahat na malaking tagumpay ng Gilas ay dahil yan sa mga SMC players na nasa Gilas, gaya ni na Scottie Thompson, Japet Aguilar, at ang ating naturalized player na si JB. Isama mo pa ang mga SMC players na sina Junmar at CJ Perez na lahat ay nakapag-ambag ng maayos sa Gilas. Injured si Kai Soto, may problema pang dapat ayusin si JB at ang mga factors na to ang masasabi natin nagpapaliit sa tsansa ng Gilas na makapasok sa finals ng FIBA Asia. May paraan pa naman, wag lang masyadong mag-expect. Kung walang JB, may Ange Kawame pa naman tayong naturalized player. May height at may galaw sa ilalim, pwedeng-pwedeng maging kapalit ni JB. And concern na lang kung sino ang magiging primary offense natin. Pwedeng si Dwight, si Thompson, Carl Tamayo, pwede din naman isa pang additional player na may katulad na mindset ni JB. Pero ang summary, malaki ang chance natin sa gold kung kumpleto ang lineup. Pero kung wala ang mga main guns natin, bawi na lang tayo next FIBA Asia. Samantala, usapang FIBA Asia gold medal contender, narito ang top team na medal contender ngayong taon base sa mga stats at previous games ng bawat bansa. Australia, kung may team na dapat katakutan, ito na yon. Undefeated ang Boomers sa qualifiers at halos tambak ang lahat ng team na nakalaban nila. Sila ang defending champs at target nila ang ikatlong panalo sa FIBA Asia Cup this year. Kahit ata team bilang ang ipadala nila, ay tsak na medal contender pa rin sila, puwera na lang kung talagang may isang team na magpapabagsak talaga sa kanila. Lebanon. Ibang-iba na ang team ng Lebanon sa year na to dahil undefeated din sila sa qualifiers. Ready ang team ni Arakji para sa gintong medalya ng FIBA Asia Cup at wala silang pakialam kung makalaban man nila ang team ng Australia at Japan. Nasa group of death man sila sa first round, paniguradong babawi sila sa second round dahil nandoon ang easiest way nila para makapasok sa semis. Japan. No question na to dahil expected na nasa top 3 finisher ang Japan sa FIBA Asia. Balita kasi na pang-Olympics ang magiging lineup ng Japan para makuha ang kampyonato sa Asia. May rumor na maglalaro daw ang NBA rising star na si Yuki Kawamura at ang ex-NBA player na si Yuta Watanabe. Rui Hachimura? Di natin alam dahil may balita na nagkaka-interest daw ang Lakers' sixth man na maglaro sa FIBA Asia. Pag nagkataon, mahina ang silver finish ng Japan this year. China. Mahina ang China this year. Palagay ko hindi. Pwedeng last year oo, pero ngayong taon hindi na. Para sa akin sila ang magiging silent killer ng mga team sa FIBA Asia. Marami mang nawala sa lineup nila ngayong taon, pero mas marami ang nadagdag na highly skilled players nila para sa FIBA Asia. May balita pa na isang mala JC na naturalized ang ibabandera nila sa August na magpapabago sa antas ng laro ng China. Dagdag pa ang NBA prospect na si Hansen Yang na ayon sa news ay nagdeklara na para sa 2025 NBA draft at maraming sports analysts ang nagsasabi na mahina ang second at third round pick kay Yang sa NBA. Pero mangdudurog muna daw siya sa FIBA Asia bago siya maglaro sa NBA. Top 3 finisher? Pwede, pero pwede ding manggulat sila sa finals. New Zealand. Itinuturing na dark horse ang New Zealand Tall Blacks at may mabigat na dahilan kung bakit. Sa qualifiers pa lang, ipinakita na nila ang lalim ng kanilang roster at ang disiplina sa laro. Walang flashy moves pero bawat galaw may direksyon, may purpose. Isa sa pinakamatunog na pahayag nila, yung 17-point win kontra Gilas Pilipinas, isang malakas na team na hindi basta-basta nagpapatambak.
Hindi sila palaging binibigyang pansin. Pero yan ang lakas nila. Tahimik pero palaban. May chemistry, may experience, at higit sa lahat, may grit. Kaya't huwag kang magugulat kung bigla silang pumasok sa Final Four o umagaw ng medalya.